Taong 2021 naging sentro ng tragic case ang Islamabad sa Pakistan dahil sa pagpatay sa 27 years old na babae na anak ng isang Pakistani diplomat. Ang kanyang buhay na hindi maitatago sa publiko ay nauwi sa trahedya sa kamay ni Zahir Jaffer na nagmula sa isang mayamang pamilya. Ang pagtanggi sa marriage proposal ay nauwi sa matinding bangungot, pang-aabuso at sa huli ay sa brutal na pagpatay. Ang kasong ito ay nagdulot ng pandaigdigang galit, kaya nailunsad ang kilusang Justice for Noor na itinampok ang malawakang problema ng karahasan laban sa mga babae. Si Noor Muqaddam ay pinanganak noong October 1993 sa Jordan. Ang kanyang ama na si Shaukat Muqaddam ay isang prominenteng Pakistani diplomat. Dahil sa trabaho ng kanyang ama, ang pamilya Muqaddam ay madalas na palipat-lipat sa ibang bansa. Ginugol ni Noor ang kanyang pagkabata sa Ireland, kung saan nakatalaga ang kanyang ama para sa trabaho. Ang cultural environment sa Ireland ay medyo naiiba sa Pakistan, kaya nagkaroon ng mas magandang edukasyon si Noor. Nagkaroon siya ng magandang buhay sa Ireland at napapalibutan ng kanyang mapagmahal na pamilya. Kilala si Noor na malumanay magsalita at palakaibigan. Mahilig din siya sa fashion at arts. Nung nagdalaga na siya ay kinakailangan na nilang bumalik sa Pakistan dahil sa panibagong assignment ng kanyang ama. Dahil sa lumaki ito sa ibang bansa ay nagkaroon ng culture shock si Noor, ngunit mabilis naman siyang nakapag-adapt. Sa kabila ng mas striktong kultura ng Pakistan, lalo na sa mga pananamit ng mga babae, ay sinuportahan pa rin si Noor ng kanyang pamilya na maabot ang kanyang mga pangarap at hilig. Pinursige ni Noor na magawa ang kanyang mga hilig, at yun ay ang pagdesign ng mga damit at paglikha ng mga artistic murals. Sa Pakistan ay nakilala ni Noor si Zahir Jaffer na siya palang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Si Zahir ay pinanganak noong taong 1991 ng kanyang mayamang mga magulang na sina Zakir Jaffer at Asmat Andamji. Ginugol ni Zahir halos buong buhay niya sa US at pininiwalaang doon din siya ipinanganak. Hindi malinaw kung may negosyo ba ito, ngunit madalas itong bumabiyahe papunta sa Pakistan. At dahil sa siya ay mayaman, ay kayang-kaya niyang bumiyahe sa kahit na anong oras pa Pakistan at siya ay nakatakda na tagapagmana rin ng kanilang family business. Sa personalidad ni Noor, ang lahat ay umaasang pipiliin niya ang isang disenteng lalaki. Ngunit si Zahir ay napakalayo sa pagiging disente. May history ito ng pangaharas at pang-aabuso sa US at UK. Kilala din siya dahil sa may malaking galit ito sa mga babae. Madalas ay nagsisend ito ng mga bastos na messages sa mga babae. Na-deport pa siya mula sa UK dahil sa sexual na pag-atake sa isang babae din. Walang kaalam-alam si Noor sa madilim na bahagi ng pagkataong yon ni Zahir. Ang tanging nakikita niya lamang at ang kanyang mga pamilya ay ang mapang-abusong pag-uugali ni Zahir. Masama ang ugali ni Zahir at madalas pa itong nagwawala. Si Noor ay madalas na inaabuso ni Zahir hindi lang sa pisikal kundi pati sa verbal. Katunayan nag-alala na ang mga kaibigan at pamilya ni Noor dahil sa ginagawa sa kanya ni Zahir na tumagal ng halos 3 taon. Si Zahir ay nasa New York mula July 7, 2021 at bumalik ito sa Pakistan noong July 18. Sa mga oras na yon ay nakatira si Noor sa kanyang pamilya sa Islamabad. Nung dumating si Zahir ay tinawagan niya si Noor bandang alas 9 ng gabi para imbitahan ito na pumunta sa kanyang bahay. Agad namang nagpaalam si Noor sa kanyang pamilya at pumunta sa bahay ni Zahir. Dumating si Noor sa bahay bandang alas 10 ng gabi. Ayon sa report, nung gabing yon ay nagpropose ng kasal si Zahir kay Noor at may ticket na itong nakahanda para sa kanilang dalawa papuntang US kinabukasan. Yun ay parang regalo ni Zahir kay Noor kung tatanggapin nito ang alok niyang kasal. Ngunit tinanggihan ni Noor ang alok na kasal. Kaya pakiramdam ni Zahir ay isang malaking pambabastos yun sa kanya at walang paggalang. At hindi yun matanggap ng kanyang ego. Sa nakitang phone record ni Zahir ay nakitang nakikipag-ugnayan ito sa isang travel agency at tinanong ang maaaring mangyari kung hindi sila matutuloy na makaalis. Sinabi sa kanya ng travel agency na hindi na niya ma-refund o marirebook ang ticket dahil sa malapit ng departure time nito. Pinipressure ni Zahir si Noor at sinabi ang tungkol sa mangyayari sa ticket kung hindi nila ito masakyan. Ngunit pinanindigan ni Noor ang kanyang desisyon.
Ang intensyon ni Zahir ay madala si Noor sa US. May dumating na taxi sa bahay niya bandang alas 11 ng gabi pero hiniling niya sa driver na maghintay. Ngunit dahil sa matagal silang bumaba ay umalis na ang taxi driver at bumalik ulit ito bandang alas 2 ng madaling araw noong July 19. Noong lumabas si Zahir at Noor ng alas 2 ng madaling araw ay nakapaalang si Noor. Para itong pinilit na bumaba ng bahay na labag sa kanyang kalooban. Sa loob ng taxi ay galit na galit si Zahir na nagsasalita ngunit tahimik lamang si Noor. Makalipas lamang ilang minuto ay sinabihan ni Zahir ang driver na bumalik na lang sa kanilang bahay dahil hindi rin sila aabot sa kanilang flight. Pagkabalik nila sa bahay ay doon na sinimula ni Zahir na saktan si Noor. Determinado itong mapapayag si Noor sa kanyang gusto na magpakasal. Sa DNA na isinagawa matapos ng autopsy ay pinahayag na siya ay pinilit pa na makipagtapos. Ngunit hindi malinaw kung kailan yon nangyari. Makailang beses na tumangkang tumakas ni Noor. Ang una ay tumalon ito sa balcony ngunit nahuli ito ng security guard at ibinalik kay Zahir. Pangalawang attempt niya ay nagtago ito sa guardhouse ngunit nahanap din siya mismo ni Zahir at kinaladkad ito pabalik ng bahay. July 20, matapos ng makailang subok ng pamilya ni Noor na makontak ito sa pamamagitan ng pagtawag at messages, ay wala silang natanggap na sagot. Ngunit may isang pagkakataon na nagawang mag-send ng voice message ni Noor sa kanyang ina. Hindi inilabas sa publiko ang nilalaman ng nasabing voice message, ngunit alam ng kanyang ina na nasa malalang sitwasyon ng anak. Ilang sandali lamang matapos ng voice message na yon ay tumawag si Zahir sa pamilya ni Noor. Nagkunwari itong hindi pa niya nakikita si Noor simula nang dumating ito sa Pakistan. At paulit-ulit niyang sinasabi na wala si Noor sa kanyang bahay. Malinaw na ang pagkontak ni Noor sa kanyang pamilya ay sobrang nagpagalit kay Zahir. Kaya mas lalo pa niyang sinaktan si Noor. Brutal niyang sinusuntok si Noor gamit ang knuckle duster at tinututukan pa niya ito ng baril. Sa sobrang galit niya ay kumuha pa ito ng malaking kitchen knife at sinaksak si Noor ng makailang beses. Hindi pa makontento. Pinugutan pa niya ito ng ulo. Nagtapos ang buhay ni Noor dahil lamang sa pinanindigan niya ang kanyang karapatan na tumanggi at piliin ang tamang desisyon para sa kanyang ikabubuti. Matapos ng kanyang ginawa ay nahimasmasan si Zahir. Kasunod noon ay tinawagan niya ang kaibigan ng kanyang ama at sinabi na pinasok na magnanakaw ang kanyang bahay at humihingi siya ng tulong. Ang tawag na yun ay umalarma sa kaibigan ng kanyang ama kaya tinawagan nito ang kanyang pamilya. Sa paniniwalang nasa delikadong kalagayan si Zahir ay kinontak agad ng kanyang pamilya ang isang counseling firm at nagpadala ng mga pulis sa bahay. Ngunit dinatna ng mga pulis ang kakilakilabot na eksena. Natagpuan nila ang katawan ni Noor na wala ng ulo. Dahil doon ay tumawag pa ang mga pulis ng backup. Sobrang naging balisa si Zahir at inatake pa niya ang miyembro ng Therapy Works team kaya nagkasugat din ng iba sa kanila. Ayon sa mga officials ay kinontak ng ama ni Zahir ang Therapy Works para sabihin sa mga empleyado nito na dalhin si Zahir sa kanilang klinik at ideklarang pasyente nila ito para maging malakas ang kanyang depensa. Ang Therapy Works ay kilalang rehabilitation clinic at nalink ito sa kontrobersyang kinakaharap ni Zahir. Katunayan ay napag-alaman na nagtatrabaho pala si Zahir bilang counselor sa Therapy Works, kaya pinuntahan ng mga pulis ang kanyang opisina. May lumitaw din na balita na ginagamit ni Zahir ang kanyang qualifications mula sa Therapy Works para magtrabaho bilang therapist para sa mga bata. Sa huli ay ineresto si Zahir at pinaalam sa pamilya ni Noor ang masamang balita tungkol sa nangyari sa kanilang anak. Ang pag-aresto kay Zahir at sa mga kasabwat nito ay mabilis na nangyari matapos matuklasan ang pagpatay. Agad na nag-file ang mga pulis ng FIR o First Information Report at kinasuhan si Zahir at iba pang kasama nito ng premeditated murder. Nagdemand ang ama ni Noor ng maximum penalty sa FIR para kay Zahir. Inamin ni Zahir ang nagawang krimen sa panahon ng interogasyon na sapat na para kasuhan siya ng mga pulis. Ngunit ang korte ay nangangailangan ng matibay na ebidensya para sa paghatol. Ngunit sa kasong ito ay napakaraming ebidensyang nakita. Una na doon ay ang phone messages. Kasunod ang CCTV footage na nagkumpirma na nasa bahay ni Zahir si Noor hanggang sa ito ay mamatay. Ang DNA test, mga nakitang fingerprints sa crime scene at ang murder weapon. At ang lahat ng yon ay nakaturo kay Zahir. Sa una ay may mga natakot na baka makatakas si Zahir sa hustisya dahil sa yaman ng kanyang pamilya. Ngunit ang parehong pamilya ni Zahir ay kinundi na ang ginawang yon ni Zahir.
Isinapubliko nila ang pagtatakwil nila kay Zahir at nagpapahayag sila ng kanilang suporta para sa batas at hustisya para kay Noor. Mabilis na nagumpisa at natapos ang paglilitis at agad na nabigyan ng hustisya si Noor. Si Zahir ay sinintensya ng death penalty para sa pagpatay kay Noor at binigyan pa ng karagdagang 20 years para sa sexual assault. Nag-apila si Zahir at sinabi na ang sentensya sa kanya ay hindi makatarungan. Ngunit nireject ang kanyang apila at hindi lang yon. Ang kanyang sentensya sa kasong sexual assault na dati ay 25 years lamang ay ginawa ng life imprisonment. Hindi lamang si Zahir ang mananagot kundi pati na rin ang kanyang dalawang kasabwat. Ang guard at ang hardinero ay sinentensya ng 10 years imprisonment. At katulad din Zahir ay nag-apila din sila sa korte para babaan ang kanilang sentensya. Ngunit pinanindigan ng korte ang naunang hatol. Sa ngayon ay nahaharap sa death row si Zahir dahil sa brutal na pagpatay sa walang kalaban-laban na si Noor. Ang mga aktivista ng women's rights sa Pakistan at sa buong mundo ay pinagsisigawan na maraming babaeng dumaranas ng katulad ng kapalaran ni Noor na hindi napapansin dahil sila ay mahirap. Ang kamatayan ni Noor ay isang matinding paalala ng patuloy na pakikibaka para sa mga karapatan ng kababaihan sa buong mundo, lalo na sa mga lugar kung saan ang kalayaan ng kababaihan ay napakalimitado. Ang pagsuporta sa mga kilusang karapatan ng kababaihan ay higit pa sa isang kilos. Ito ay isang hakbang patungo sa paglikha ng isang mas ligtas at mas pantay na mundo. At ang walang kabuluhang gawaang ito ng karahasan ay kailangan ng wakasan. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!